Hello mga sir, ngayong araw ay Honda Beat yung ating gagawin. Itong Honda Beat na to, tinulak na lang to papunta rito dahil walang power. Tapos bago nawala siya ng power, mayroong check engine na nag-a-appear sa kanyang panel. Ngayon, pag inuun natin, ayan, totaling wala na. Yan, gagawin muna natin para ma-troubleshoot natin kung ano yung tinutukoy niya check engine. Charge muna natin yung battery niya para makita natin kung ano yung check engine nito, kung bakit ayaw umandar. Pero karamihan sa Honda Beat, kapag nagkaroon siya ng check engine, kung hindi sa TPS, nasa injector, mga ganyan, tapos nasa CKP, crankcase position sensor, yan yung kalimitan na nasisira kapag lumalabas yung check engine sa Honda Beat. Okay, para ma-troubleshoot natin, charge mo natin yung battery nya. I-charge mo yung battery nito. Gamit tayo ng charger para ma-check natin. Tanggalin na natin yung battery cover. Tapos salangan natin or test light muna natin yung battery nya. Tapos test light natin yung battery. Test light natin yung fuse. Yan, dito sa dulo wala na to. Kaso meron nakalagay siguro nag-wiring sila diyan. Tapos lipat natin. Tapos mali-mali po yung posisyon ng fuse natin. 25 ampere itong nandito sa dulo, na dapat ang original niyan andoon sa kabila. Tapos dito puro mga 5 ampere na. Okay, okay naman yung battery. Yan, pero charge mo yung battery muna. Charge mo. Yan, nasalangan na natin ng charging. Tapos itatry natin siyang i-on kasi minsan umiilaw sa test light natin pero hindi gumagana yung panel. Kaya i-on natin ngayon. Okay, nagkaroon siya ng power yung panel, ibig sabihin na-discharge yung battery. Okay, ito na yung tinutukoy nating check engine. Kaya bakit ayaw umandar? Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 na blink. Kasi ang gagawin dyan, ulit-ulitin nyo after nyong i-on yung panel, ulit-ulitin nyo kung iisa lang naman yung tinutukoy nyong blink para alam nyo kaagad kung ano yung pupuntirihin ninyo. Yan. 7 na blink. 7 blink. Tapos kapag pinostart natin, ayan. Tik, 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 tik lang. Ito yung tumutunog, yung main relay. Ibig sabihin, okay yung dito, okay yung brake light natin, so hindi niya mapaikot yung makina. Ngayon, para makita natin yung 7 blink na yan, gamitan natin ng diagnostic tools para makita natin kung ano yung tinutukoy ng 7 blink na yan. Okay, ito mga sir, nasalangan natin ng diagnostic tools. Dito natin malaman kung ano yung tinutukoy ng 7 na blink. At siyempre kapag ganito yung gamit ninyo, i-on nyo muna yung motor. Sa Yamaha naman magkaiba. Check natin para makita natin kung ano yung tinutukoy ng 7 blink. Tapos red DTC tayo pumunta. Check natin yung stored DTC. Ito yung mga lumabas. EOT sensor damage. Tapos yan yung 7 na blink. Tapos yung mga ito, yan na yung mga dating naka-install na hindi na reset. Yan. Tapos ngayon, gagawin natin, itatry muna natin tong i-check mo nga yung EOT sensor kung nakahugot. Yan. I-check mo natin yung EOT sensor. Baka nakahugot. O sige, ibalik mo muna para makita natin to.
Yan, off natin uli. Tapos balik tayo sa ano. Kasi kailangan natin itong i-double check yung mga problema ano, itong mga to naka-install. CKP, yan na yung tinutukoy ko kanina. Na code 52, CKP, isa rin po yan sa problema. Tapos itatry natin i-reset. Tatanggalin tong naka-install na error code. Yan, balik tayo. Okay, nakasaksak na yung socket ng EUT sensor. Check natin. Okay, hindi na siya nagbi-blink. Punta tayo ng diagnostic tools. At burahin natin yung naka-install sa ECU nya. Tapos i-double check natin uli. Yan. Uy. Tapos punta tayo ng erase. Yan, erase natin. Medyo matagal. Okay. Tapos balik tayo ng red DTC. Tapos stored. Okay, no trouble code. Check natin yung current DTC. Wala na rin. At ngayon gagawin naman natin, papaandarin natin. Check natin ulit. Hawakan mo yung ano. Tapos kapag ganito, wala na yung kanyang check engine ngayon para mapaandar natin. Ipo-start natin, tapos dudukutin natin yung sa pinakailalim ng computer box nya. Ipo-start mo nga. Ayaw, padya ka mo. Yes. Okay, lumabas ulit yung kanyang check engine. Ilagay natin. Ito. Ayan na. 1, 2, 3, 4, 5, tapos 1, 2. 5 blink, tapos dalawang mabilis. Ibig sabihin, ang tinutukoy niyan, error code 52. Yung error na code 52, yan po yung crankcase position sensor. Yan yung damage nito. Tapos ngayon, punta tayo ng diagnostic tools. I-check natin uli. Yan, check natin uli. Kung tama yung sinasabi kong error code 52. Basta 5 blink na mabagal, tapos 2 mabilis. Yan na po yung kanyang CKP, crankcase position sensor. Ibig sabihin, nag-blink yan, baka damage na yung CKP nya. Okay. Sa red DTC. Ayan. CKP sensor. Kanina in-erase natin yan, natanggal. Tapos nung nagkaroon siya ng crank or pinaikot natin yung makina, umikot na yung magneto, na-detect na kaagad ni computer box na may problema yung crankcase position sensor natin. Kaya nagkaroon siya uli ng blink. Kaya kahit anong gawin natin dito, hindi po talaga natin mapapaandar. Ngayon, bago natin ma-confirm kung yan talaga yung sira niya, minsan din kasi nasa wiring lang, baka mamaya may putol. Tapos kapag ma-check natin at walang putol, matik na magpapabili na tayo ng CKP. Meron nabibiling online, kaso hindi po yun talagang totaling original. Yun yung mga aftermarket or replacement. Pwede nang magamit yun, kaso hindi natin masasabi kung hanggang saan tatagal. Pero mapapandar niya yung motor. Hindi lang natin masabi kung hanggang saan ang buhay ng aftermarket na crankcase position sensor or CKP. Okay, tanggalin na natin itong upuan niya. Check natin yung wiring. Baka kasi may ngat-ngat
Tapos tanggalin mo na yung diagnostic tools. I-safekeeping mo muna yan at medyo may presyo yung diagnostic tools natin. Ito mga sir, tanggalan natin yung upuan at ito kinakalkal ni Gerard yung sakit ng CKP natin dahil chine-check natin. Minsan din kasi nagkakaroon siya ng error na code 52. Minsan yan lagi ang issue ni Honda Beat na tumatama sa may makina. Dahil mainit yung makina at yung maliit lang yung wire, manipis. Kaya nagkakaroon siya ng parang pagkalusaw nung wire. Minsan sa katagalan na pinabayaan nyo ng ganun, computer box na yung maapektuhan. Dyan na yung magkakaroon siya ng short circuit yung computer box. After yung magawa to, ayun, maandar na. Kaso, kapalit naman nun, minsan sa katagal, papalya na siya. Dahil dyan, short circuit na siya. Ano, mayroon? Yan. Yan mga sa putol. Yan o. Sagad, sakit. Ito yung lagi kong sinasabi na abang bago pa yung Honda Beat mo, kailangan talian mo na siya dito ng cable tie sa taas nung elbow nung airbox natin. Dito sa ilalim niyan makikita mo, ayan, may gasgas diyan, oh. Yan yung gumagasgas yung sakit. Kaya nagkaroon siya ng pagkaputol. I-check mo pa yung iba, baka may nadamay pa. Kaya napaka-importante na chine-check natin lagi yan. O di ka, example mo, naguhugas ka, ayaw mong talian ng cable tie. Habang naguhugas ka, dinudukot mo yan, inaangat mo yung wire. Kaso ganun ang gagawin mo tuwing maghuhugas ka. Yan, pagka wala ng putol, ngayon sagad kasi yung pagkakadali niya. Pwede nyong i-jump yan. Color coding nyo lang yan. Hindi naman kayo malilito dyan. Dahil magkakaiba naman yung kulay. Para sa kulay, magkaiba naman yung line niya. Kaya hindi kayo maliligaw dyan. Ngayon, titesting muna natin itong pagdikitin kung mawawala yung error code 52. Kaya napaka-importante na chine-check muna bago tayo bumili ng parts. Baka kasi mamaya, example mo nito, bumili ka o di kaya may ideya ka na ng problema ng motor mo, CKP. Kasi nga, error code 52. Bumili ka kagad ng CKP nang hindi mo pa chine-check. Mapapagastos ka lang kasi sayang naman yung tatanggalan mo yan. Tapos hindi mo napansin may bali pala. Ganun pa rin, code 52 pa rin, hindi pa rin siya aandar. Kaya dapat checking muna bago tayo bumili ng parts. Kasi mas iba pa rin yung original compare mo dun sa bibilin mong aftermarket. Kasi kapag bumili ka ng original nito, set siya nakasamang stator, yung CKP. Yung original, wala tayong mabibiling original na CKP. Ng CKP lang mismo talaga. Original kasama yung stator. Kaya ngayon, pagdudugtungin muna natin. Iga-jump tayo, tapos check natin. Yan, check. Ayan, check naman. Kumbaga, isa lang yung nagkaroon siya ng problema. Yung nadali dyan, yung ito talaga yung sa CKP. Yung pula na may guhit na puti, ay puti na may guhit na pula. Ngayon, i-jump natin dyan. I-bypass natin doon. Dudugtong natin. Tapos, testing natin uli. Okay, pagdugtongin mo natin. Kapag magdudugtong kayo, huwag kayong gagamit ng yung wire na, speaker wire, huwag kayong gagamit ng, dahil madaling magpulbos o yung mga ibang wire na nabibili na parang yung makapal yung wire kaso sa loob manipis. Di baling maliit yung wire pero makapal yung, maliit yung balat niya pero yung loob niya makapal. Yun ang mas maganda. Okay, ito mga sir, nadugtong na natin pero mamaya tayo magpa-finalize at kailangan mo natin ma-check. Check muna natin kung mag-a-appear pa ba yung kanyang error code 52 sa panel. Okay, tapos ipo-start natin. Yan, ginamitan mo natin ng charger dahil tulungan natin yung battery dahil may na yung battery niya. Check natin kung sa pag-start natin ay iikot na yung makina o sasabay na sa pag-start. Kapag sumabay yan, matik po yan na wala nang problema sa error niya. Kasi kanina nung nag-i-error yan, kapag pin-start natin, ang tumutunog lang yung main relay. Ibig sabihin na hindi umiikot yung makina. Okay, testing muna natin. Ayun, mandar.
Okay. Ayan, mandar. Wala na yung error code 52. Ayan, mandar na yung makina. Kaya napaka-importante mga sir, dito sa motor natin kapag once na ganito yung nagiging problema o mayroon siyang error code 52, obligado na kailangan mo natin siyang i-check bago tayo bumili ng pyesa. Kasi napakahirap naman bumili tayo ng pyesa nang hindi pa natin na-double check dahil yung pyesa na yun hindi din natin magagamit. Lalo kung aftermarket yung ginamit natin tapos papalitan mo yung pinaka-original mo, kaya mas tumatagal yung original kasi original yun. Di sayang lang yung mabibili natin. Ibebenta mo uli siya kaso nga lang mamaba na yung presyo. Kaya mas maganda kung chine-check mo natin. Ayan, narinig natin, mandar na yung motor. At mamaya pa-finalize na lang tayo. Ayan, babalutan. Tapos lalagyan na natin ito ng cable tie. Itatali natin doon sa mismong elbow ng air cleaner natin para hindi na dumidikit doon sa makina. Kaya lang din naman naputol yan. Mainit yung makina, tumatakbo, init yung makina, maliit lang yung wire, nalulusaw siya. Kaya nagkaroon siya ng error code 52. Kaya pabalik muna natin, tapos mamaya i-reset natin uli dahil nga nagkaroon siya ng error code 52 kanina. At kailangan natin may reset yung TPS saka yung ECU niya at buburahin natin yung error code 52 na naka-install or naka-install sa computer box natin. Okay, lagay mo natin yung airbox nya. Tapos mamaya magre-reset tayo or burahin natin yung error code. At least ayan, mandar na mga sir. Medyo may parang namamatay siya ng konti, pero madali na lang gawa ng paraan yan kasi minsan nasa spark plug, minsan wala sa tuno yung throttle body nya, ganyan. Lagay mo natin yung airbox nya dito. Okay, ito na mga sir, binalik natin yung upuan, balik na rin natin yung air cleaner nya, at yung wire, tinalian na rin natin siya dun sa pinaka elbow ng airbox natin para hindi na dumikit uli doon sa makina at magkaroon ng error code. Ayan, tapos pandarin natin, testing natin, pandarin mga. Ayan, mandar na, kaso medyo may ingay ng konti yung CVT nya. Yung problema niyan yung pulley. At malalaman naman ng may-ari kung papagawa niya ba o hindi. Kasi ang naging issue kasi nito, yung pinagawa niya, yung ayaw umandar. Kasi nagkaroon siya ng error code 52. Tapos i-erase natin uli yung error code 52 na naka-install sa computer box niya. At i-reset na rin natin para mas maganda yung hatak niya. Okay, ito mga son, natesting na rin natin itong pinatakbo. I-reset na rin natin yung TPS saka yung ECU. Yan, okay na siya. Kaya ito, nasa labas na siya. Ready to for pick up na to mga sir. Yan, ganun lang gawin yung mga sir. Sakaling same na problema ng motor nyo sa ginawa ko na to. Yan na lang po yung pagbasyan nyo. Pinaka-importante, check nyo muna, huwag kayong bibili ng parts kaagad. Kasi hindi pa yun ang problema or ganito lang yung problema, wiring lang. At least hindi kayo mapapagastos. Maraming salamat mga sir. Ingat sa pag-wiring ng motor ninyo.